guys, this is Alea Chen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, marami pa rin nagtatanong kung paano nga ba mag-roaming ng Philippine number or SIM card ng Pilipinas bago pumunta dito sa abroad. And ang daming nagtatanong. So meron na akong video about dyan and medyo nalilito pa din sila. So ngayon, magvi-video uli ako. Hindi ka pwedeng mag-roaming kapag nakaalis ka na ng Pilipinas. So maru-roaming mo lang yung number mo kapag nasa Pilipinas ka na before flight. So hindi mo siya gagawin ng isang araw bago ka pumunta ng airport. Ayan. So gagawin mo siya mismo kapag nandun ka na sa airport and 1 hour na lang magte-take off na yung eroplano. So wag atat, ganon. So antayin mo talagang mag 1 hour. So madali lang naman yan. Wag mo lang kalimutan para in case. Ayan, dito kasi sa Hong Kong, nakakabili naman kami ng mga SIM card na galing Pilipinas, pero hindi ko lang alam kung naro-roaming nila. Siguro naro-roaming nila kasi yung iba is nakakagamit ng GCash gamit yung SIM card na yon, na roaming na daw yun sa Pilipinas, sabing ganon. So, paano nga ba yung gagawin? Mag-load ka ng 100 pesos, ayan, i-balance mo siya, hindi pwedeng sa GCash, hindi pwede kahit saan. Doon sa number na ipaparoaming mo, ayun yung luludan mo ng 100 pesos. And then, antayin mo na sumakay ka na ng eroplano, pero hindi naman agad yan aalis kasi 'di ba marami pa yan sila, nagkakarga pa yan sila ng mga bagahe. Doon ka na mismo sa loob ng eroplano, doon mo na i-register. Paano mo nga ba siya i-register? May nagsabi sa akin na ipakita ko daw kung paano i-register. So hindi ko lang alam kung kaya ko siyang gawin dito. So paano ba? Send mo siya sa 333. Tatlong 3. Ayan. Tama. And then mag-type ka ng room on. Ang room on is, hindi ko kasi ma-edit yung cellphone ko, hindi na siya gumagana yung edit ko, kaya kailangan i-explain ko na lang. Ayan, so send mo siya sa 333, ayan. And then, isulat mo room on. Spelling, R, big letter po lahat. R, O, A, apple, and then M. So, room, and then space, and then on. O, and then N. Ayan. So, room on. Ayan. Nakita nyo ba? Hindi ko alam kung paano ko ba Ayan. So, room on. Send siya sa 333. And then, yung spelling is room on. R-O-A-M. And then, space. And then, O-N. Ayan. Room on. Ayun lang. And then, send mo siya ngayon. 333. Huwag nyong kalimutan. Kasi meron pa ding nalilito siguro sa vlog ko kung paano ko nga niro-roaming yung number ko. So, ilalagay ko rin naman sa thumbnail kung paano siya i-register. Pero meron pa rin nagtatanong. Tanong pa. Sabi nung isang nagtanong is, kailangan ba daw every month magpapaload ka dyan ng 200? So, yung kapatid ko, nasa Kuwait siya ngayon and roaming din yung number niya kaso pinabayaan niya. Akala niya kasi kapag naloadan na ng 100, lifetime na yon na merong load. So, nag-e-expire po yung load na 100 na yon. Pag nag-load ka, diba, meron namang nakalagay dyan, valid until, ganyan, chuchu. So, kailangan mga siguro, alam ko 8 months. 8 months yung sa kapatid ko and na-block yung SIM card niya. Hindi na gumagana. Wala nang service. And nung time na yun guys is nag-send ako ng, gumagana pa siya ngayong araw. So nag-send pa ako sa kanya. Hiningan ko siya ng GCash number and sinend niya sa akin. Ngayon nagpadala siya ng pera gamit yung BDO ko and then nagawa ko na ngayon yung online banking, nasa GCash ko na yung pera, and then sabi ko sa kanya, number mo, hindi siya agad nag-reply. Ang ginawa ko, nag-backread ako doon sa number na binigay niya kahapon. And then, sinend ko ngayon yung GCash doon, 8,000. And then, biglang sabi niya sa akin, Day! Sabi niya ganun, mababaliw ata ako, ganyan. Bakit mo sinend doon sa number ko? Diba sabi ko sa'yo na block yun? Sinabi niya lang sa akin ng pahapyaw. Sinabi niya sa akin nung gabi na na-block yung number ko. Hindi ko naman alam kung aling number yung na-block. Wala na daw signal. Ayun pala yung number na sinindan ko ng GCash. So, ngayon, nandun yung GCash na 8,000. 8 months niya yun na ginagamit. Hindi niya niloda na. Pagkatapos ng pag-roaming niya dito sa Pilipinas and bago siya umalis, 100 yung load and then 8 months nakalipas, na-deactivate yung SIM card niya. So, kailangan ako ginagawa ko kasi
feeling ko mararamdaman ko naman kapag yung balance ko is nauubos, kasi minsan ginagamit ko rin yun pang text sa Pinas kapag emergency, ginagamit ko pantawag yung ano na yon, yung load ko na yon na 100 na niload ko. So nire-refill ko siya ng nire-refill mga 2 months, 3 months, luludan ko uli siya ng 100 kasi may GCash naman ako, kaya anytime naluludan ko, and wala naman akong gastos dito ng mga ganyan. So gamit ko yung roaming ko, and every 3 months niluludan ko siya ng 100. Nasa inyo, pero dapat hindi mag 8 months kasi yung sa kapatid ko nga, na-deactivate nga yung SIM card niya, 8 months yun. Alala ko. So, ang ginawa ko naman ngayon, baka magtanong kayo, yung GCash na pinasahan ko nga is hindi na nag-activate, nakuha ko pa din yung pera na 8,000 doon sa GCash ng kapatid ko na hindi na nabubuksan. Ngayon, nagpasa ako doon na 8,000, sabi niya ganun, na-stress na siya, pinuntahan na nila yung GCash doon sa Pinas, tinanong ko anong gagawin, nagpa-recopy na sila ng SIM card na parehong number, ganyan, ang dami na nilang pinagagawa, sabi niya pa nga, ipahack niya yung number niya, yung GCash niya sa ibang tao, and bahala na daw basta makuha lang yung laman. So ako, kalma lang ako. Ang ginawa ko is nagpunta ako ng settings ng GCash, and then ang ginawa ko is meron naman dong chat with Gigi, di ba? So nilagay ko doon yung reason, sinabi ko na na-deactivate yung number and ganto, and gusto niyo ng tutorial about dyan, kung meron kayong issue, pwede niyo akong tanungin. Basta pareho lang ng issue nang nangyari sa akin sa GCash ko. Ayun, so reason ko doon na na-deactivate nga yung sinindan ko ng pera, and ganito yung number, and ganyan. So, ang gawin nyo, kapag nag-reply yung GCash support sa email nyo, reply kayo ng reply. Kahit sabihin nyo lang, thank you so much. Basta, kailangan maging active yung ticket nyo kasi pinaprocess nila, and 3 days after ko nag step by step procedure, nabalik sa akin yung pera. So nabalik sa akin yung 8,000. Hindi nga makapaniwala yung kapatid ko na nabalik yung 8,000 kasi akala niya wala nang pag-asa, kahit nga pag-hack hindi na nila magawa. So nabalik sa akin yon, and natuto na ako. So paano mag-rooming? Ganun lang yung ginawa ko. I-text ko lang yung room on, send to 333. Ayan. And then, hindi ko alam kung paano mag-rooming yung ibang tao, pero ganyan yung rooming na ginagawa ko. Ano yon? Lahatan, pangkalahatan, mapag-globe ka man, TNT, ano pa ba yung ibang dyan, TM, dito, smart, lahat yan. Kahit anong SIM card, basta i-roaming, 333 lang. And kailangan may balance ka na 100 pesos load. Ayan, 100 load. Ayan. So, every time i-refill nyo siya, mga 3 months, kung ramdam nyo na parang yun, ma-expire na siya, loadan nyo lang. Ako kasi hindi pwede na ma-deactivate tong number ko kasi eto lahat yung gamit ko sa Pag-ibig ko, SSS ko, lahat naka-register sa number na to, kaya kailangan hindi siya pwedeng online banking ko, lahat GCash nandito, kaya hindi siya pwede. Lahat halos ata ng number ko na Pinas yung gamit. Yung number ko dito sa Hong Kong is ginagamit ko lang para sa mga transaction dito, Alipay, Chuchu, ganun. Pero more on talaga, Pinas talaga yung gamit ko, and ayokong ma-block to or ma-deactivate. Ayan. So dito sa Hong Kong, nakakabili din sila ng SIM card na mga Philippine SIM card. Nandito din. Dito sa Hong Kong, hindi masyadong problema. Pero kapag pupunta ka ng Middle East, ibang country, kailangan mo talagang i-roaming yung number mo in case. Kasi wala ka nang mabibilhan doon ng Philippine na number. Ayan. So, ayun lang guys. Sana maliwanagan kayo. And sino ba yung nag-request na kung pwede daw i-tutorial ko step by step kung paano gagawin. Ulitin natin ulit. I-type mo siya, room on, spelling R-O-A-M, space, and then O-N, room on, send to 333. Dapat may load ka na 100, and then dapat nandun ka na sa may eroplano. Hindi ka pa aalis, pero nandun ka na sa loob ng eroplano 1 hour before your flight. Ayan. And then, pag alam mo na kapag naka-roaming na yung number mo, is meron siyang yung, etong nakalagay is LTE. Kapag naka-roaming na yung number mo, may bilog siya and meron siyang R sa gitna. R, and then, ayan. So, naka-roaming na siya, ibig sabihin. Kapag babalik ka naman ng Pinas, and syempre, hindi ka na, kapag abroad ka lang, kaya ka naka-roaming. Kapag babalik ka ng Pinas and gusto mo na siyang i-off, isend mo lang, room off, same procedure, room off,
and then send mo siya sa 333, and then ibabalik niya sa dati yung SIM card mo. Pwede ka nang mag-load dyan ng tig 50 pesos sa atin, mag-load ng Unlicol, ganyan-ganyan. So, ganun lang yung procedure, guys, and sana naintindihan nyo na. Thank you for watching, and ilalagay ko na din sa thumbnail kung paano siya i-text para in case alam nyo na. I love you all. Bye-bye!